And we start with this one, enduring sound doctrine on perfect love. Perfect love. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Puno po yan ng katotohanan, pero hindi po natin i-unpack muna yan. I just want to say na dito sa 1 John chapter 4, chapter 4 lang po yun. And I encourage you to read that book, or kahit na yung 4 chapters, or rather 4th chapter. There are only 5 chapters in 1 John. It deals about love and fellowship and about the truth. And then, dito sa chapter 4, kung alam lang po ninyo, 19 times binanggit po dito ang salitang pag-ibig. 19 times. Mahalaga, hindi? Mahalaga. But you know, hindi po ito ang pag-ibig na inakala ng sanlibutan. May mga ibang mga pag-ibig na kahit na sa Bible may mga word yan, pares ng phileo. The word phileo means friendly love. Meaning magkaibigan na may mutual na pagkakaibigan sa isa't isa. Hindi yung kaibigan na sexual ang ibig pakahulugan. No, it's not. Mutual. Kaibigan mo, best friend mo, BFF mo, ganun yun. Okay? Ang tawag dyan, phileo love. But there is also that word, philitheo, that is self-love. Yun ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 3, lovers of their own selves, mga nagmamahal sa kanilang sarili, at karakteristik ng panahon yan ngayon. It doesn't matter na masagasaan kita, basta ako makaangat. Self-love. At alam natin, ito ay hindi sa Diyos. And there is another word, the word storge, that's the Greek word storge, na ang ibig sabihin niyan, love between families. Ang ibig sabihin, family love. Storge. Bagamat nasa negative yan binanggit sa Bible, pero the essence is, mayroong tinatawag storge. Sa Bible, in the negative, ang tawag dyan, without natural affection. Anong ibig sabihin ng natural affection? Natural, normal, sa isang magulang na mahalin ang kanilang anak. Natural, normal na ang mga anak, mahalin nila ang kanilang mga magulang. Pero one-sided na ngayon, ano? One-sided. Ang mga magulang daw noon, napapagalitan pa ang kanilang mga anak as an expression of love. To those I love, I rebuke and chasten. Sabi ng Bible. Pero ngayon baliktad na. Ang mga anak na ang nag-express ng galit sa kanilang mga magulang. Baliktad na. Ano? Yun ang tinatawag na without natural affection. Kasi normal po, natural yun, na nilagyan tayo ng normal na o natural na pag-ibig, instinctive na pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak. Pero sa ating kapanahonan ngayon, may mga ina o may mga babae magpapabuntis tapos itinatapon ang kanilang mga anak sa basurahan. Grabe! I tell you. And that is one of the descriptions of without natural affection. Storge love. There is another one, of course, the word eros. But the word eros, hindi ginamit sa Bible literally, although ginagamit yan sa Hebrews chapter 13, verse 4, sabi doon, marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but warmongers and adulterers God will judge. Yung romantic love ng mag-asawa, lalaki at babae, na nasa konteksto ng kasal. Hindi po yung lalaki ng babae na hindi nagpapakasal, pero nagsasama. Yung romantic love na yon, tinatawag yon erotic love. That is not wrong in itself between husband and wife. Okay? So, ginamit po ito. And this, may mga degrees po ito ng tinatawag level ng
kabutihan at level ng benefits itong love na ito. But the highest of all kind of love is the Greek word agape. At ito ang word dito na 19 times binanggit po sa chapter 4 lang ng Gospel of John. See that? 19 times? Mahalaga yun? Yes, I believe. At doon tayo magda-dive. We will dive deeper into that love. So dito po sa binabasa natin, love has been perfected. Okay? As I understand this, nangyari at patuloy na nangyayari. That is ang essence ng grammar, yung tinatawag nating present perfect tense. Okay? Love has been perfected among us, sa atin. In this, that we may have boldness in the day of judgment. I will be reading this as a conclusion sa katapusan ng message. 1 John 4:18, tingnan nyo, there is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. Wow, I like to live that kind of life. Na hindi ka natatakot dahil may sinasandalan ka, perfect love. Alam nyo, ang katakot, mga kapatid, isa sa mga resulta or epekto ng kasalanan. Alam natin yon na magkasala si Adan at si Eva, nagtago sila dahil takot sila sa Diyos. Natakot sila sa Diyos. And very simple lang to understand na mayroon din tayo ng ganyan. Pag may ginawa ka na sikreto sa iyong buhay, na kasalanan, natatakot ka. Lalo na kung medyo may gustong magchismis diyan, natatakot ka, baka mabulgar. Di ba? So, that is not, kung wala kang mapagsasandalan na perfect love, then you cannot cast that out. Marami ngayon mga tao ang nagsasuffer ng depression. Nagsasuffer ng love declension. Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. In fact, it is sad, pero totoo, na mayroong pastor na nagsasuffer ng depression. Pero alam mo, si Elijah nagkaroon din ng depression. You read it in 1 Kings chapter 19. Katatapos lang niya manalo doon sa Mount Carmel against 850 false prophets. 500 prophets of Asherah and 350 prophets of Baal. Tinalo yon ni Elijah. Si Elijah. Pero ang kasama ni Elijah doon ng Diyos. Pero pagbaba niya, nabago ang kanyang focus. Na-focus siya sa threat ni Jezebel. And so, ang solution sa depression is focus on Christ. Find your completeness in Christ. Nandun ang solution. If you focus on me, I am not complete. If you focus on yourself, you are not complete. You are not perfect. So, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. And then, we love Him because He first loved us. Those are revealing truths. And then, pagdating mo sa verse 20, if someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, how can he love God, whom he has not seen? Madali lang bigkasin ang I love you. Okay? Brother, I love you. Lalo na ngayon sa Facebook. Madali lang bigkasin yan. Praying for you. I love you. Pero, nagmumula kaya yan sa pag-ibig na mula sa Diyos? So, pag-aralan natin yan. And this commandment we have from Him, that he who loves God must love his brother also. This is a command to love one another. Okay? So, if we fail loving one another, then we are against the command of God. And we will deal with that by the grace of the Lord. So, magsimula tayo, what is perfected love? The word perfected, ang Greek word is the word teleio. Okay? In fact, ang word yan is not teleos,
or teleo, galing yun, doon yun sa sinigaw ng Panginoon, sa cross. It is finished! That is teleo. Okay? In Greek, which means completed. Tapos na. So, ang perfect love ay ang pag-ibig na mula sa Diyos na inilagay sa atin at ito ay ini-express natin ang pag-ibig na yan sa isa't isa, sa mga mananampalataya at maging sa kaaway natin. So, Diyos ang pinagmulan ng perfected love, then inilalagay sa puso natin, then kailangan tayong lumago doon, i-perfect ng Panginoon yung pag-ibig na yon para mag-flow, dumaloy sa ating kapwa. At pag ito ay dumadaloy sa ating kapwa, ang tawag dyan, perfected love. Okay? Madaling maintindihan. Pag hanggan lang yan sa isip natin, at dito sa puso natin, pero hindi naman lumalabas an expression sa ating kapwa, hindi yun perfected love. Okay? So, 1 John 4:12, ito ang mga verses. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. So, mayroong sinasabi doon sa verse 17, mayroong sinasabi sa verse 12. Walang nakakita sa Diyos kahit anong panahon. Pero kung tayo umiibig sa ating kapwa o sa ating kapwa mananampalataya, ang Diyos naranahan sa atin. At ang kanyang pag-ibig ay nakukumpleto diyan sa atin. Okay? So, simple. So, ang tanong na ngayon is how to have a perfect love. Kasi sabi doon, pwede. Pwede ma-perfect ang pag-ibig. Number 1, first, we need to be born again. Okay? We need to be born again. Kailangan tayong ipanganak na muli. Ito ang sabi ng verse, 1 John 4, 7 and 8. Sige, basahin ninyo. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. Ang lahat daw ng ipinanganak ng Diyos, sila po ay natuto at marunong mag-umibig. Nakilala nila ang Diyos, they know God, and then natuto silang umibig. Pero yung hindi tunay na umiibig, ay hindi po tunay na ipinanganak na muli. Dahil hindi rin nila kilala ang Diyos. So very important na mayroong nangyari sa buhay mo, sa buhay ko, yung tinatawag kapanganakang muli, hindi yung born again na sinasabi ng organisasyon na kailangan mag-join ka sa born again movement. Tapos pagpunta mo doon, hindi nga pinagpahayag ang ebanghelyo. Pagkatapos ikaw ini-invite na lumapit, pagkatapos papatungan ka ng kamay sa ulo, pagkatapos magkisay-kisay ka. Pagbagsak mo, born again ka na. Kaya ang buhay, born again. Okay? So it's not. Hindi mo yan nakita na nangyari na yon. Pero na, kung tunay ka na ng palataya sa tunay na Kristo, ipinanganak kang muli. Siguruhin po ninyo na nangyari yan. Sapagkat kung hindi, kahit na anong pilit mo, na sundin ang command ng Panginoon to love one another, to love your enemy, hindi yan mangyayari. Ang mangyayari, magpapakunwari ka lang, naka-smile ka, parang ngiting aso, pero sa loob ng puso mo, dangerous po yan. You will be a double sinner, a hypocrite, a liar. So mga kapatid, siguruhin mo na nangyari yan. Huwag mo nang tingnan ka, basta ako pinadoon-doon. Diin pa ako doon sa Bible, pinasulat. No, siguruhin mo nangyari yan. Nangyari yan pag nakarinig ka ng tunay na ebanghelyo. Nangyari ang mapakumbabang pagtrabaho na
ang mapakumbabang puso sa pagtrabaho ng Banal na Espiritu at ng yarong desisyon to repent and to believe on Christ. Okay? Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Nakita niyo, whoever believes. Ang issue is about the person of Christ. Sino ito si Jesus? Siya ang Kristo. Pag sinabing Kristo, He is the Messiah, the King, the Redeemer. Siya yung ipinanganak doon sa sabsaban. Siya yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya yung nabuhay na muli matapos ilibing ng 3 araw at 3 gabi. No other Christ but the Christ of the Bible. If you believe on Him, sabi ng salita ng Diyos, you are born again. Okay? Maraming beses na pinaliwanag natin ang word to believe. Maraming beses pinaliwanag natin yung repentance. So, I need not to expound on that. At tingnan nyo ang sumunod na phrase, and everyone who loves Him, who begat, also loves Him who is begotten of Him. Ang last phrase na mayroong dinudugtong ng also is an effect. An effect ng first o ng primary effect ng pag-ibig ng Diyos. Ang primary effect is you learn to love God. Okay, the cause is God loves you. And so, we love Him because He first loved us. The primary effect is, you love Him. Nag-respond ka ng pag-ibig sa Diyos. At dahil doon, ipinanganak ka, mayroon ka ng pag-ibig ng Diyos, nag-respond ka doon, ang mga katulad mong ipinanganak din ng Diyos, meaning, brethren, mahal mo rin sila. Yan ang ibig sabihin diyan. Di ba? You cannot experience real born-again experience kung hindi ka lalapit kay Jesus Christ with your heart. Okay? Simple, madaling maintindihan, na kung talagang there was a time in your life na pakinggan mo ang Ebanghelyo, nagdesisyon ka willingly na lumapit kay Jesus Christ, then nagkaroon ka ng kapanganakang muli at binigyan ka ng pag-ibig ng Diyos. Okay? How to have a perfect love? We should allow the Holy Spirit to live the life of Christ in us. Medyo mahirap, ano? Pero ganito po ang nangyari. Tingnan, basahin mo natin 1 John 4:13. By this we know that we abide in Him and He in us because He has given us His Spirit. He has given us of His Spirit. Anong ibig sabihin nito? By this we know. Sa pamagitan daw nito, malalaman mo kung ikaw ay pinanganak na muli at ikaw ay pinananahanan ng pag-ibig ng Diyos dahil mayroong banal na Espiritu diyan sa iyo, sa loob mo na nagsasabi, ito nga ay tunay. Alam nyo, kung tayo po'y ipinanganak na muli, ang Espiritu natin, ipinanganak na muli, nakakonect yan sa Diyos. At ang Espiritu natin, yun ang siyakay na glory ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu na ninirahan dyan sa Espiritu natin. At ang gusto ng Diyos, ng Espiritu natin na may kaugnayan sa ating kaluluwa, ay lumakas ito. Lumakas ang Espiritu natin, strengthening the inner man, upang ito ay makipag-ugnayan at ma-influence niya ang kaluluwa na nandoon ang pag-iisip, nandoon ang emotion, at nandoon ang pagdidesisyon. Along with the Word of God, kasama ang salita ng Diyos, ang Espiritu natin, maaari niyang kausapin o kaya i-influensya ang kaluluwa ng tao. Kaya mababasa ninyo, i-repeat ko lang, mababasa ninyo ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi diyan, why are you discouraged, O my soul? Why are you disquieted within me? Hope thou in God. Nabasa ninyo sa Psalms? Sino ang nagsasalita dyan? Ang Espiritu. Sino ang kausap? Kausap niya ang kanyang kaluluwa. Kaluluwa ko, bakit nare-discourage ka? Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted in me? So ano ngayon ang challenge ng Espiritu sa kanyang kaluluwa? Hope thou in God. Umasa ka sa Panginoon. Nandiyan ang pangako niya. And that is what God wants us, na ang Espiritu natin,
yung bagong pagkatao diyan kasama ng Espiritu ay lumakas at siya ang mag-influensya sa kaluluwa. Okay? So, nandiyan pala ang banal na Espiritu na nanahan sa atin. Pero lumalakas ang Espiritu ng tao, the born-again Spirit. Lumalakas yan pag ito ay nakikipag-ugnayan palagi sa Diyos. Yun ang prayer na nag-series po tayo diyan. And then, kumakain ng salita ng Diyos. Okay? Kumakain ng salita ng Diyos, lalakas ka po. Dahil yun ang pagkain ng kaluluwa natin. Gutom na siya, hindi mo papapigil ang pag-iyak niya. Magpapalahaw yan. Kahit sabihin mo, ganun ka. Kung sabihin mo may aswang, kung ano, hindi yan titigil. Gutom siya. And that should be felt by our spirit when we have a scarcity of feeding. But I don't believe that kulang kayo sa pagpapakain. Kulang. I don't believe na kulang. Okay? So, sabihin ko po sa inyo, you will know. Because the Spirit in us, nandoon, and He will tell us, He will let us know kung tunay talaga na may nangyari na kapanganakang muli. Romans chapter 8, sabi doon, as many as were led by the Spirit of God, they are the children of God. Okay? So we would know also na mayroong pag-ibig ng Diyos na nandyan sa atin. By this we know that we abide in Him and He in us because He was given or has given us of His Spirit. Okay? So maliwanag lang. And this, the love of God was manifested toward us. That God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Pinapakita ang cause, the primary cause, na bakit nagkaroon tayo ng pag-ibig ng Diyos at pinanahan niya tayo ng banal na Espiritu. May nangyari. Doon sa krus ng Kalbaryo, ipinahayag doon ng Panginoon ang kanyang dakilang pag-ibig. Ipinahayag niya ang kanyang galit sa kasalanan. Ipinahayag niya ang kanyang kabanalan. Doon sa krus ng Kalbaryo, ang hinatulan at ibinuhos ng Diyos ang kanyang puot ay ang kanyang anak. Ibinuhos ang puot sa kanyang anak, sa Panginoong Jesucristo. At alam ko na alam na ninyo yan, paulit-ulit sinasabi ko sa inyo, that's the reason bakit umiyak siya, sumigaw siya doon, my God, why hast thou forsaken me? And then, siya po'y namatay, ilinibing at nabuhay na maguli. So ito po, na-manifest po itong pag-ibig ng Diyos toward us. Na pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo. Apart from the cross, apart from what Christ did for us, there is no manifestation of love in us. Okay? So, yan po ang greatest. So, dahil dito, may nangyaring dalawa. Ang pangyaring dalawa, Christ died for our sins. Okay? Si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Sins, plural. Kaya, kung tunay ka na nampalataya, lahat ng kasalanan mo, practice, lahat ng nagawa mong kasalanan, sa isip, salita, at sa gawa, maging ang magagawa mo pa, pinatawad yan ng Panginoon. Walang question tayo diyan. And their sins and iniquities will I remember no more. Practice. What about our nature? Ano ang ating naturalesa? Yung nakuha natin kay Adan na naturalesa. Ang tawag diyan sa Bible, sin, singular. Singular. Ito, may nangyari doon sa cross din. Hindi lang na binayaran ni Kristo ang ating kasalanan, pinatay niya ang datihang pagkatao. Okay? So yun ang nangyari. Kaya hindi ka na pwedeng mabuhay para sa iyong sarili. Philitheo, word in the Greek na
self-love. Hindi yung pwede sa mga Christians. Bakit? Patay ka na. Kung ibibida mo palagi ang iyong sarili na parang kung wala ako, hindi ko ito magawa. Ay, kung wala ako, hindi yan mangyari. Ako lang palagi ang nandyan. That is self-love. We will be dwelling more on that. Galatians 2:20, tingnan yung verse. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Hindi na, si Rodolfo ang nabuhay dyan. Hindi na ikaw. Patay ka na. Di ba? But Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, nandito pa rin ako sa flesh, pero ang buhay na ipinamumuhay ko, ang buhay ni Kristo. Paano ko ito ipamumuhay? By faith. I live by faith in the Son of God who loves me, who loved me and gave himself for me. Naligtas tayo sa pananampalataya, mamuhay din tayo sa pananampalataya. Hindi self-effort. Hindi self-love na sisikapin ko. Mula ngayon, Panginoon, sisikapin ko na talagang sundin ko ang utos mo. Mamahalin ko na ngayon ang misis ko. Mamahalin ko na ngayon ang mister ko kahit hindi kaibig-ibig. Pagsisikapan ko yan. Saan ang source mo, tabi? A place. Where is your source? Yourself? You cannot do it. You cannot do it. Alam mo ang command, but you do not know how to tap the power. Right? Ito ang misis ko kasi daldalira. Naku, mahirap mahalin. Pero nabasa ko dito, Panginoon, mahalin ko ang misis ko. Sige na, mahalin ko na siya. Pagsisikapan ko. Pagsisikapan ko. Saan ang source? Saan galing ang lakas? Saan galing ang effort? Sa'yo? Maya-maya, pwede mo ipahambog na yon. Ako, kahit na ang mister ko ganito, ito ako. Inibig ko pa rin siya. Nandun na sa Facebook, nakapost. Bida ka na naman. I'm telling you yourself, myself, patay na yun sa cross. We are not allowed of God to live using that power, using that strength of the soul. We are to live only by faith na in-avail sa atin ng Panginoon ng biyaya through the Lord Jesus Christ. So Galatians 2:20, at ito pa, tingnan nyo, lalabas na ngayon ang banal na ang pag-ibig ng Diyos. Dahil bunga po ng banal na Espiritu ang pag-ibig. Hindi po bunga ng self-effort. Hindi po bunga ng kung anong mga discipline, rigid discipline. Kasi sabi ng isang preacher dito, ito ang dapat gawin. Ipasyal mo ang misis mo palagi. Palaging sabihin mo, I love you, todo-todo. O, bigyan mo ng bulaklak. Bigyan mo ng chocolate. Now, nothing wrong about that. Pero, hindi po yun ang source. The source, ang idineposito ng Panginoon na pag-ibig sa atin. The fruit of the Spirit is love. When the Holy Spirit works in us, then, kahit na masaktan tayo, sabi lang tayo, Lord, okay lang. Basta mag-glorify ka. Pag hindi ka na mag-glorify, ayaw ko na rin. Di ba? So, doon lalabas po ang pag-ibig ng Diyos na nandoon, potential, meaning, parang potential energy baga, parang battery. Hindi pa nakakonect. Pag nakakonect na yan, then it becomes kinetic energy. So, doon lalabas ito. Okay? So, at least we can understand a little bit. Then, ito na ngayon. Ito na naman, repetition. Ang Bible, maghilig sa ganyan. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Pati pala yung passions natin, ang gusto natin, yung desire natin, nakapako na doon. Hindi na pwedeng gamitin. Yes. Only the love of God na available by faith. Those who are Christ, are you of Christ? If you are of Christ, ito pa ang nangyari. Sabi ko, Pastor, ganun ba yun? Kaya nga sabi ko, indoor sound doctrine eh. Diba? Kasi ngayon, ang sinatawag na pag-ibig, kahit na Jesus loves you, Jesus loves you.
Sino yung Jesus na umibig sa'yo? Pinapaalam sa'yo kung sino yon? Kahit na mga homosexuals, nasabi nila, oh, Jesus loves us. Where is now the justice of God? Sana yung sabi ng Bible, love hates evil. Diba? Pero akala natin, dahil binanggit ang pag-ibig, yun na nga ang pag-ibig na mula sa Diyos. Well, that is not true. We have to know the love of Christ. And those who are Christ have crucified the flesh with his passions. Meaning, kahit na ang control sa emotion natin, makinig kayo ng maigi, pwede makuha natin ang kapangyarihan mula sa Diyos. Okay? Kahit na yung romantic love ng mag-asawa. Basahin yung 1 Corinthians chapter 7. Pwedeng may control doon. Di ba? Na pagkasunduan. Pagkasunduan. Hindi yung pipilitin mo o kaya magpapakunwari ka lang. No. It's not. So, the Bible is complete even as we are complete in Christ. Okay? Have crucified the flesh with his passions and desire. Then, tingnan niyo ang word. If we live in the Spirit, what is that? Allowing the Spirit to control us, allowing the Spirit to live the life of Christ in us, dahil patay na tayo, hindi tayo ang dapat na mamuhay diyan, then, that is living in the Spirit, and so we can express, that is walking. Walking is an expression, continuous progression. Nandun po yung growth. Di ba? Hindi naman agad-agad perfected ang pag-ibig, pero it can happen and it should happen. Okay? Walk in the Spirit. Tingnan yung figure na yan. God, the eternal God. God who is love. Perfect in everything. Perfect justice. Perfect holiness. And then perfect na pag-ibig. This is the God of the Bible. Okay? Ang word na God is generic. Ibig sabihin ng generic, it's a title na pwede address sa kung sino. In fact, mayroong tinatawag nila si Rizal na Diyos. But He is not God. We know that. He's not the eternal God na sinasabi ng Bible. Ang eternal God na sinasabi ng Bible, may 3 persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And these 3 are one. At ang second person, napunta sa libutang ito. Siya ang perfect manifestation of who God is. Meaning, ang hindi nakikita na Diyos, dahil siya invisible, ipinakita ng Panginoong Jesucristo nang siya ay mapunta sa libutang ito. Kaya't nang sabihin ni Felipe sa kanya, sabi ni Felipe, Lord, show us the Father. Anong sagot ng Panginoon? Felipe, matagal na akong kasama-sama ninyo, hindi mo nakita ang Ama? Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Bakit? Si Jesus Christ na bang Ama? Hindi. Hindi siyang Ama. But He is the exact representation of who God is. Ang pwede mong malaman sa Diyos, sa tunay at buhay na Diyos, malalaman mo kay Jesus Christ. That's why, mayroon sa Colossians 2:9 ng verse, we are complete in Christ. I was discussing, ang bautismo ba na in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, parihas lang ng bautismo sa pangalan ni Jesus? At alam niyo bakit mahalaga yon? Itong mga kulto, like ang kay Feriol na naglilibot-libot ay dala na sobre, huwag kayong magbigay diyan, na nagtuturo yan sila na si Jesus Christ, siya ng Ama, siya na rin ang Banal na Espiritu. Oneness group. That is not the God of the Bible. We know that. And we ought not to participate in that. Okay? The God of the Bible is a triune God. And the God of the Bible, alam natin, pinadala ang Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao, and so on. So, the greatest manifestation of who God is Christ, the person of Christ. And the greatest manifestation of the expression of love
is the cross. So para maipahayag ng Panginoon, may pakilala ng Panginoon ang kanyang pag-ibig, upang hangaan natin siya. Siya lang ang sambahin natin. Siya lang ang pasalamatan natin. Then, doon sa krus ng Kalbaryo, nangyari po the maximum display of God's glory. Kita niyo yan? Maximum display of God's glory? And what is glory? Kalawalhatian. Ito po ang expression ng kariktan at ng kagandahan ng persona ng Diyos. Okay? The expression of the infinite beauty of Christ. You can only know that on the cross. So doon ipinahayag ng Panginoon ang kanyang glory, the maximum glory. The glory of His justice. Sabi ka, oh God, kahanga-hanga ka nga, hindi mo kinonsintihan ang kasalanan. Galit tayo sa nagkukonsente sa kasalanan, di ba? Galit tayo. Kung may alam tayo na huwes na mayroong pinapanigan, okay? Galit tayo. Natural lang yun. Because that is injustice. Di ba? Kaya nga nakapiring yung mata doon ng babae na mayroong hawak na scales. Bakit? Dahil sabi ng Constitution natin, every person is entitled for equal protection of the law. Hindi dahil padrino ka o kaya kapatid ka niya, paboran ka niya, o kaya dahil malakas ka magbigay, paboran ka niya. No, that's not. There on the cross, the justice of God, the perfect justice of God was revealed. But there on the cross also, the perfect love of God was revealed. Dwell on that. Think of that. Pag-aralan, pagbulay-bulayan nyo ang ginawa ng Panginoong Kristo doon sa krus sa Kalbaryo. Forget about yourself. At mahiya ka sa iyong sarili. And then you will cry, Lord, I want to be like you, having that perfect love. Doon sa krus ng Kalbaryo, ibinuhos ang pag-ibig ng Panginoon. At kung ikaw ay tunay na nanampalataya, you become a recipient of that love. Okay? I'm trying to put the summary now. You become the recipient of that love. Nandyan yan. Potential sa buhay mo. Okay? By faith, of course, by faith, nag-respond ka to love God. Okay? Pag-ibig ng Diyos, ibinuhos sa'yo, natuto kang umibig sa Diyos. By faith, gusto mong ipamumuhay ang kanyang mga utos. And then, natuto ka ring umibig sa iyong kapwa. Okay? Tingnan natin ito. Love for men. Okay, so, pwede na. Summarize. Wala tayo ng sariling pag-ibig mula sa atin. Kung hindi pa tayo naligtas, ang pag-ibig ng Diyos hindi po nananahan sa atin. Hindi po nananahan sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos. Kung tayo ipinanganak na muli, naligtas tayo, doon nagsimula na ang pag-ibig ng Diyos, ibinuhos niya sa iyo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ngayon, ang ibig ng Diyos, maperfecto ang pag-ibig na yon. And it could be perfected like that He is perfect if we express it, express natin sa ating kapwa. I'm trying to summarize to you na ang pag-ibig ng Diyos, kung tunay ka ng ligtas, nandyan nananahan sa iyo. Okay? Pag nananahan yan sa iyo, potential, kailangang lumabas yan in an expression, acts of love na tinatawag. And then, doon na perfect ang pag-ibig ng Diyos. Okay? So I'll conclude now, dito sa verse na ito, the goal of perfected love. This is the goal of perfected love. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Okay? Ang word na that, nagpapaintindi sa atin na yun ang purpose. Bakit piniperfect ng Panginoon ang pag-ibig diyan sa atin? Okay? Para pagharap natin doon sa Panginoon, makinig kayo ng maigi. Pagharap mo doon, wala kang kagalit.
Tama. Ipagharap mo doon, nandun din pala yung brother mo, inaano mo, chinichismis mo, nandun pa rin yung sister mo, nakaaway mo, ayaw mong tingnan sa mukha. Pagharap mo doon, nakasimangot ka, pwede ka doon sa langit? Simple lang po yun. You will have boldness. Hindi ka doon, hiyang-hiya ka. Of course, I don't know, wala akong verse kung pwede ka pa mag-sorry doon. Wala. Ang sabi ng Bible, if you offer a gift unto the altar, gusto ka maglingkod sa Panginoon, and you remember na mayroong taong kagalit ka, go to Him first. Punta ka muna sa Kanya. Reconcile kayo. Tapos, balik ka, i-offer mong gift. Paano kung galit siya sa'yo? Mag-sorry ka. Paano kung ayaw kong patawarin? Tapos ng problema mo, siya may problema. Di ba? Ganun lang yon. Maliban na lang kung doctrinal error. Pag doctrinal error, you have no reason to ask forgiveness from Him. Doctrinal yun. Okay? The Bible is higher than our persuasions or interpretations. The Bible is always right. So, that we may have boldness in the day of judgment. Okay? Pagharap mo doon, wala kang kaaway, brother, andito ka. Ay, salamat. Lalo na kung ginamit ka ng Panginoon. Uy, ma'am, andito ka. Ikaw yung nag-share sa akin ng gospel. Hindi mo lang alam, maliit pa ako noon. Si ikaw ang nag-share ng gospel. Wow, grabe po yun, nakagalakan. Right? What if the other way around ang nangyari? Okay? Ang kamag-anak mo, ang kapatid mo, hindi na lumapit sa Panginoon kasi ang buhay mo, hindi magandang testimonya. Pagharap mo doon sa Panginoon, Saan ang mama ko? Saan ang kapatid ko? Nandoon pala sa impyerno. Why? He was offended. Na-offend siya sa'yo. Sabi ng Book of Proverbs, a brother offended is harder to be won than a strong city. See that? Sana tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid ko. Tulungan tayo ng Panginoon that we would learn this, believe this, and say, Lord, I want the perfection of my love na ibinigay mo sa akin. Tulungan mo ako.